Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon at opinion itong post ni Ethel Pineda. Simple lang Sabi niya, "Are you ready for her?" Tapos ang post niya, yun Grabe. Ano ito? Gladiator, Roman warrior. Grabe Iba, bloodbath. Ganyan ang labanan ng una Harap-harapan. Matirang matibay. Maligo ka sa iyong sariling dugo. Bloodbath. Naka-ready ba sila sa bloodbath? Ganda ng pagkagawa, So, yung isa kong kaibigan, sabi niya, "General, nagsabi lang si VP Sara na gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil gusto niyang bloodbath." Nako, bigla naman lang nag-offer ng presidente ng reconciliation. Natakot ba? Ganun ang tanong niya. Yung interview na yun ni Katunying, parang it does more harm than good sa opinion ko lang. Bakit pa tinanong yung handa ba kayong makipag-reconcile sa Duterte? Kahit ano ang isasagot ng Pangulo doon, mababati ko siya Example, sabihin niya na, ayoko. There's no turning back. Labanan na ito. Pag ganon ang sagot niya, mababatikos pa rin ano ba yung Pangulo na yan? Instead na i-reconcile niyang mga Pilipino, bakit ganyan ka? Ibabatikos pa rin siya pag ang sagot ng Pangulo is ayaw niya ng reconciliation. Ang sagot niya, oo, ayoko na ng gulo. Ang dami ko ng kaaway, gusto ko ng kaibigan. Wala, binabatikos pa rin. Kaya walang kapanalo ang Pangulong Marcos sa tanong na yon. Anyway, akin lang yon. I don't know kung sino yung director ng show na yon. Sabi nga ni Direk Daryl Yap parang anti-Marcos ang director doon, sabi niya. Kasi ang daming lumabas na mga negative na bagay sa Pangulo dahil sa interview na yun. Pati yung bigas na 20 pesos per kilo. Sagot ng Pangulo na, hindi natin nagawa nung 2020 yung first 3 years niya, o first 2 years, dahil wala daw enough rice production. Ngayon lang na nagawa dahil ngayon lang daw tumaas ang ani. Sabi ng iba, yung nababasa kong post, sa data ng Philippine Statistics Authority, kulang ang na-produce nating bigas noong 2024. And even up to now. Nag-i-import nga tayo Diba tayo na yung number 1 rice importer in the world? Bakit ipagmamayabang pa ng Pangulo na ngayon lang tumaas ang ani natin? Wala. Hindi daw yung totoo. So, maraming yung nahihirapan siya na ipasunod ang kanyang mga utos. Yung sabi niya na naiinggit siya sa mga CEO niyang mga kaibigan dahil isang salita lang nila natutupad, siya hindi. So, lahat ng mga yan, sign of weakness. Lalo na ito, pagtawag niya ng mass resignation, tapos yun pala, iisa pa lang as of now, iisa pa lang ang sinibak talaga, DNR lang. Ano yun? Pakitang tao lang, papugi, para lalabas na matapang siya. Ganun ba yun? Balik tayo dito. Bloodbath. Ang ganda. Sino bang magbasa tayo ng mga comments? Fele Villalon, very brave like John of Arc.
nalaman ni Tatay Digong yung bloodbath na kagustuhan ni BP Sara. Anong response ni Tatay Digong? Ay, magbantay sila, mag-iingat kayo dyan, isog ng bayhana. Matapang yung babae na yan. Talaga, dito, nakakabilib talaga ating BP Sara. Sabi niya, I am at peace. I am at peace, whatever be the result of the trial. Ituloy na natin, I want bloodbath. O, bakit? Alam niya na. Marunong. Yung bloodbath na remarks yan, talagang plinano yan eh. Pagkatapos ng Thanksgiving Mass nilang magkakapatid, nagpa-interview kagad, tinawag ang media, yun. So, nag-react kagad ang kalaban na literal na bloodbath ang kanilang pagkakaintindi na hindi daw magandang halimbawa si BP Sara dahil sa mga ganyang remarks. Hindi nila mahina ang comprehension nila. Figure of speech lang yun o metaphor o idiomatic expression, bloodbath. Ang tunay na bloodbath, ito noon, yung panahon yan, talagang maliligo ka sa sarili mong dugo. Ang ganda ng pagka-illustrate ni Doc Ethel Pineda. Bring it on! Sabi. Super duper ready. Yes! She looks very fierce and scary. Yes. Our warrior queen. Then, may nakita rin akong litrato ni post din ito. Nakita kong tingnan ko isinid ko yan. Saan na ba yan? Post ni ayan Presidente. Ano bang nangyari? Bakit umiiyak ba o napuling lang? O sa dami ng problema. So kawawa naman ang Pangulo. Sa totoo lang, mahirap maging Pangulo. Kaya lang, si Tatay Digong noon, ang dami niyang pinagdaan ng sakuna, yung Marawi Seeds, yung COVID-19, mga mabibigat na yung pagputok ng Bulkang Taal. Marami siyang napagdaanan. Kaya lang, dahil innate kay Tatay Digong pagiging strong leader, kaya he passed with flying colors. He's the only president na umalis na lang siya. Excellent pa rin, 81% pa rin yung satisfaction rating niya. I don't know sa ating presidente ngayon, wala na, bumulusok na ang kanyang rating. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.